Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong sinabi po ni dating DPWH sa Yusek Bernardo. Kung ito po ay susuriin po natin at lalagyan po natin ang logic, lahat po pala ng sinasabi ng mga ex-marine ng ating pong 22 ex-soldiers na naging bodyguard po ni Saldico at mismong si Saldico, totoo pala lahat na talaga pong may malawakang delivery at napakaraming nakatanggap ng male-maleta at komisyon galing po sa ating buwis. Ito po, mismo pong si Bernardo ang nagpatotoo na totoo po na nabibigyan mismo siya ay nabigyan po ng porsyento at pakinabang. Kaya nga po ang tanong natin, sino po nagbigay sa kanya? Sino po nag-deliver? Alangan si Saldico ang magdi-deliver sa kanilang lahat. Sa kanilang lahat, impossible po yan. Hindi po mangyayari na si Saldico ang magdi-deliver sa kanila. Hindi po ba? Kaya nga ayaw na ayaw nilang tutukan sa investigasyon ang 22 soldiers. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin. Ito pong sa Sandigan Bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin sila at panoorin. Mga kapatid, kilalanin natin ang lead defense lawyer ni VP. Inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Sandigan Bayan na tumanggap siya ng milyong-milyong pisong balato mula 2023 hanggang 2025. Ang pera ay galing umano sa mga manumalyang flood control projects ni dating Congressman Zaldico. Yan at iba pang detalye sa report ni Kai Villan. Nakitang nagpupunas ng luha si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo matapos tumistigo dito sa pagdinig sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong malversation of public funds laban kina dating Congressman Zaldico, Gerald Pacanan at iba pang opisyal ng DPWH. Habang nananatiling at large o pinaghahanap ang kongresista, dumalo naman sa paglilitis ang mga kapwa-akusado nito. Sa testimonya ni Bernardo, inamin niyang tumanggap siya ng milyong-milyong balato mula kay Zaldico na tinawag niyang token of gratitude. Natatakot din umano siyang matanggal sa pwesto kung tatanggihan ang pera dahil makapangyarihan si Ko bilang chairman ng Appropriations Committee noon. Kinumpirma ni Bernardo na tumanggap siya ng tig-40 milyong piso noong 2023 at 2024 at 20 milyong piso naman noong 2025 mula kay dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi umano ni Alcantara na ang porsyentong ito ay galing kay Zaldico. Inamin niyo po? ni dating DPWH Nakita niyo po, kung pag-aaralan mo at lalagyan mo ng logic, yung inamin po ni Bernardo na mismo ang nagbibigay po ng pera, komisyon, balato ay si Saldico. At yan naman po ang sinabi mismo ni Saldico nung siya po ay nagpahayag sa social media. Napakarami pong nabahagian at nabigyan po ng pera. Hindi lang po si Bernardo. Hindi lang po si Alcantara. Isang damukal na pinangalanan niya mga congressman, mga senador, halos lahat, pati po mga gabinete. Hindi po ba mga gabinete ni Lupin, di umano, kasama rin po sa pinangalanan, pati mismong anak. How many billions ang insertion? Hindi po ba? Kaya nga dito, kaya nga po ayaw nilang pauwiin si Saldico eh. Dahil sa dami ng nalalaman ni Saldico at kumpleto po tsak yan. May hawak po mga dokumento yan si Saldico. May mga resibo yan na hawak. Kung kani-kanino dinistribute at binigyan ng mga balato, komisyon, itong mga politiko, itong mga nasa DPWH, hindi po ba katulad ni Bernardo na dating Yusek, si Alcantara na dating engineer, hindi po ba? Grabe, no?
Excuse me po. Pero bakit po kay Alcantara at kila Hernandez, di ba? At dito po lang sila nakatutok sa mag-aasawang Diskaya, sa mga contractors. Kay Bernardo, bakit dyan lang po sila nakatutok? At kay Bong Revilla. At kay Senator Estrada, kay Jinggoy. Bakit dyan lang po sila halos nakatutok? Nasaan na po yung iba na nakinabang? Bakit po? Kino-cover up. Hindi po ba? Napakatagal na pong kino-cover up ng gobyerno. Hindi po ba? Halatadong halatado. Pero nahuli po sa bibig. Dahil mismo si Bernardo. Napaka-imposible naman paniwalaan na si Bernardo lang ang nabibigyan ng mga komisyon at balato. Samantalang siya undersecretary lang, Yusek. Hindi po ba? At syempre po, si Bonoan, kinasuhan na nila yan. Alangan si Bonoan lang. Napakarami pong mga buhaya na politiko na sabik dahil najeta sila sa panahon ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon na hindi po sila nakapagnakaw ng maayos. Ngayon pa ba sila hindi makakakuha ng isang damukal na pakinabang sa panahon ni Lupin na tinatawag na bangag di umano ng kanyang ate? Na open ngayon, open ang korupsyon. At pinatunayan na yan ng Korte Suprema na yung pera ng taong bayan ay inilagay nila halos sa mga unprogram para sila na masunod kung saan nila ito dadalin at gagamitin, na nakita ng taong bayan na puro maleta ang naging proyekto nila. Matitibay na maleta ang ginawa nilang proyekto sa mahigit 3 taon. Hindi po ba? Unbelievable. Kaya dito po mga kababayan, talagang ramdam na ramdam mo sa puso mo at sa isip mo na mismo yung tauhan na ginagawa nilang state witness. Ginagawa po nila state witness yan si Bernardo. Pero mahuhuli mo sa sariling bibig. Mahuhuli mo. Paiyak-iyak pa. Pero hindi ka naman maniniwala na si Saldico lang ang pinakaulo at pinakalupin ng malawa ang korupsyon ng flood control. Never mong paniwalaan na si Saldico lang at wala pang mas mataas na lupin sa kanya. Hindi po ba? Kaya nga po ayaw na ayaw po nila maging presidente ang isang Duterte. Kaya nga pilit nila itong pinababagsak. Kasi po pag naging pangulo ang isang Duterte katulad ni Inday, delikado silang lahat. Hindi po makakalusot ang lahat ng ito. Hindi papayag si Inday. Dahil si Inday nagtatrabaho sa Pilipino, hindi nagtatrabaho sa mga magnanakaw. Si Inday. Hindi po ba? Galit si Inday sa magnanakaw. Siya nga yung nagpasabog. Hindi po ba? Pinasabog niya ang kumukontrol lang ng pera sa bansa. 2 tao sa House of Representatives. Isang tambaluslos at isang Saldico ang kumukontrol. At isa pang Marcos Sandro Diumano. Kontrolado nila ang pera ng bansa. Di po ba? Galit. Kaya nga pinulitika nila si Sara. Dahil hindi po nila ito masama at hindi pumanig sa kawalangyaan nila. Hindi sumama sa kawalangyaan at katarantaduhan nila. Di umano. Di po ba? Kaya nga tinamnan nila ng yan ang isang damukal na issue para ma-impeach. Kasi nga lumalabas na po talagang katotohanan. Kahit po itago nila na itago, tabunan po nila ng tabunan, ito pong issue ng flood control, aalingasaw po ito. Hindi po ito makakalimutan ng taong bayan. Mabaho! Sisingaw! Hindi po ba? Kaya nga iniintay natin yung tamang panahon. Malapit na! Kaya nga pilit nilang ginagawa ng paraan na sila'y manatili, ma-extension ng kanilang panunukulan. Hindi po ba? Para hindi po sila managot sa batas at managot sa mga Pilipino. Panay po ang gawa nila ng paraan
Kaya nga yung ginawa po ni Senator Cayetano na dating Senate President, inuumpisahan na pong tukuyin ang totoong mga lupin, malalaking lupin na sindikato sa ating bansa. Ano po ginawa nila? Kinudita nila. Kung ano-ano po ginawa nila kay Cayetano. Kung ano-ano makudita, may threat. Nagkaroon pa ng threat daw. Isang damukal, pati NBI pumasok. DILG, PNP. Pinasukan po ang Senado dahil daw po may threat. Kasi ano po yung threat? Mabubunyag po ang katotohanan sa pagnanakaw po ng mga politiko at mismong si Lupin at ang kanyang pamilya. Kaya nagkaroon ng threat. Pero nung may maghudas na po dyan sa Senado, 2 na hudas, nawala na po lahat ang threat. Biglang nawala ang threat sa Senado. Dahil nga po, natigil ang investigasyon ni Cayetano, ni Senator Marcoleta, ni Senadora Pia Cayetano. Kaya nawala na po ang threat. Buti na lang po mga kababayan, lumalabas po ang katotohanan. Kahit po pilit po nila na ikubli ang lahat. Katulad ni Bernardo, dinadala lang ni Bernardo kay Saldico ang issue ng korupsyon, pero sa bibig mismo ni Bernardo, halatado mo na meron siyang pinagtatakpan. Hindi po ba? Hindi naman po tanga bobo ang mga matitinong Pilipino. Kaya po, umasa po tayo at manalangin at magdasal na sana po ipagkaloob po ng may kapal na isa pong Duterte ang muli pong humawak sa ating bansa. Nang lahat po ng mga hayop at mga lupin na ito ay maparusahan at mabawi po ang kanilang mga pinagnanakaw. Yan po sana ang mangyari at matupad sa mga hinaharap po ng ating bansa. Ipagkaloob po sana yan. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you po sa inyo sa gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, Beichi Chiyoko, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, si Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tayo naman po mga kabayan ay kailangan po natin magtiis. Tiis-tiis lang po tayo. Kailangan po natin magtiis. Muli po, paalam. Bye-bye.